Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong maghanda sa Pasko ng pagsilang ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hinirang si San Jose bilang ama ni Jesus dito sa mundo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anghel sa kanyang panaginip. Siya ang magiging tagapangalaga ng banal na mag-anak. Ating hangaan ang pagiging bukas at masunurin ni Jose. Manalangin tayong katulad niya, atin din matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilomong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkalomong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang magahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang tao'y di na manunumpas ng ganito. Nariya'y buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Ang pong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla, ang kahanga-hangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, Amen.
Magsitayo po ang lahat. Halina, O Adonai, nasa bundok ng Sinai. Baya'y binigyan ng batas, gabay mula sa itaas. Magdiwang na Emmanuel ay darating, O Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak ito ang isang sanggol na lalaki na pinangalan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy tayong naghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ni Jesus Nazareno. At tayong lahat, ngayong simbang gabi, ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At tayo ngayon sa pagnonobena natin sa Pasko, sa pagsisimba natin, pang-ilan na natin ngayon ho? Pangatlo, yung nakakatatlo na ho. Sumenyas nga ng ganito, taas ang kamay, nakakatatlo na. Kaya kaway-kaway, ayan. Magkakapera pag ganito, no? So tayo ay paumpisa pa lang, no? At marami pang umagang gigisingin para mabuo natin ang simbang gabi. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. At sa kabila naman sabihin mo, pagpalain ka sana ng Diyos. Ayan, mukhang maganda gising ng katabi ninyo, no? Sumenyas lang ng ganito, gumanda na, no? Ayan. Ang timpla. At sa ating paghahanda, sana makita natin na may iba-ibang mga tauhan ang ibinibigay sa atin upang matutunan natin paano maging handa, hindi lang sa Pasko, kung hindi maging handa sa pagdating ng Panginoon, maging handa sa pagpapala ng Panginoon. Kaya sabi ko nga kanina, batiin nyo yung katabi nyo ng pagpalain kasi lahat naman tayo, di po ba? Gusto natin maging handa tayo sa pagpapala ng Diyos. Gusto natin matanggap natin si Jesus Nazareno. Alam nyo po, nung unang Pasko, hindi lahat ng tao naging handa sa Kanya. Hindi lahat ng tao natagpuan at natanggap ang Kanyang pagpapala. Kaya nakakalungkot. Hindi lahat nung nandoon nung panahon na yon nakilala si Jesus, natanggap ang himala ni Jesus. Tayo dito, gusto natin, ang gustong maging handa, ang gustong tumanggap ng himala ni Jesus Nazareno, taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya nga sa umagang ito, ipinapakilala sa atin ang isang tauhan na naging handa kay Jesus Nazareno. At yun ay walang iba kung hindi si San Jose. Ayan si San Jose. May spotlight siya ngayon kaya mas kitang-kita ang kanyang kagwapuhan. Ngayong umagang ito, tutuklasin natin ang sikreto ni San Jose. Papaano natuklasan ni San Jose ang himala at pagpapala ni Jesus Nazareno? Tatlong katangian ni San Jose ang ating matututunan. Ang una, sabi sa Ebanghelyo, si San Jose ay isang matuwid na tao. A just man. At siya'y matuwid sapagkat siya'y masunurin. Yun daw po mga kapatid, ang unang hakbang para maging handa kay Jesus Nazareno, kailangan daw masunurin tayo. Maaari tayong maraming gawin, pero ang tanong, ito ba'y bunga ng pagiging masunurin? Kaya nga sa nalalapit na kapistahan, ang ating tema, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog
sa mga umaasa sa Diyos. Dahil ang tunay na alagad, ang tunay na deboto, ang tunay na Kristiyano, hindi maihiwalay sa kanya yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pwede kang mamanata, pwede kang magdebosyon, pwede kang magpasan, pero ang tanong, sumusunod ka ba sa Diyos? Pwede kang magsimba, pwede kang maglingkod, pwede kang gumawa ng mabuti, pero ang tanong, sumusunod ba talaga tayo? Dahil pwede nating gawin ang mga ito na sa totoo lang, tayo naman ang nasusunod. Si San Jose, dakila, handa, sapagkat nagpaparaya siya, tumatalima siya sa kalooban ng Diyos. Sumusunod siya kung ano ang utos ng Diyos. Baliwala ang lahat kung walang pagsunod. Ikalawa, hindi lang masunurin si San Jose, mapagmahal si San Jose. Kaya nga, sa ating sa simbahan, sa tradisyon, mga nagdadasal, at natitiyak ko, pag simbang gabi, maraming ganyan, nagdadasal na makahanap na ng tamang partner sa buhay. Hindi ko na patataasin ng kamay sino yung naghahanap, no? Malay mo, katabi mo na siya ngayon, no? Dinadasal daw yan kay San Jose. Kasi si San Jose ang ideal partner. Bakit? Mapagmahal si San Jose. Kaya dinadasal nyo kasi baka ngayon, pag nang niligaw sa iyo, Maginoo. Kala mo, ang bait-bait. Pag nasagot mo na, ayan na, lumalabas ang tunay na kulay. Ngayon, habang nililigawan ka, makikisimbang gabi sa'yo. Pag kayo ng dalawa, pag mag-asawa na, ayaw na magsimba. Nabudol ka. Nung nililigawan ka, akala mo, deboto. Yung pala, nagpapapogi lang sa'yo. Kaya, dasal ka kay San Jose. Ituro sa'yo ang tamang partner. Bakit? Alam nyo, si San Jose, kitang-kita natin sa Ebanghelyo ngayon, hindi lang siya masunurin, mapagmahal din siya. Kasi kung sinunod lang niya ang batas, marahil iba ang naging kinahinatnan ng mahal na birhen. Sabi sa Ebanghelyo, natagpuan ni San Jose na buntis si Maria. Natatandaan ninyo, sila ay engaged na. At sa mata ng mga Hudyo, para na silang kasal, betrothed na sila. Kaya malaking kalapastanganan yung ginawa ni Maria. Kaya ayon sa batas, kung masunurin lang si San Jose, maaari niyang isumbong si Maria. Isumbong sa mga kinaukulan. At alam nyo, ang parusa sa mga nabuntis bago pa ikasal, pwede silang batuhin hanggang mamatay. Death penalty. Babatuhin sila. Biruin nyo, ganun ang mangyayari sana kay Maria. Kaya dito natin napatunayan, mga brad, di ba? Halimbawa, malaman nyo, yung ikakasal sa inyo, yung nangako sa inyo na kayo ang pakamamahalin, isang umaga sabihin sa inyo, Dear, buntis ako. At alam mo, hindi ikaw ang ama. Tapatan tayo. Anong pakiramdam ninyo? Sabihin sa iyo ng pinakamamahal mo, buntis ako. At alam mo, hindi ikaw. Anong gagawin ninyo? Tapos sasabihin niya, Espiritu Santo ang tatay. Baka sabihin, anong Espiritu Santo ang pinagsasabi mo? Kung ibang tao si San Jose, kaya doon yung makikita, mahal na mahal niya si Maria. Sinaktan na siya. Pakiramdam niya, pinagtaksilan siya. Pero anong ginawa ni San Jose?
Binabato ba niya? Pinapatay ba niya si Maria? Kung ngayon siguro gagawin yun, no? Batuhin daw yung hindi pa kasal na nabuntis, baka maubusan tayo ng bato, no? Pero anong ginawa ni San Jose? Sabi sa Ebanghelyo, tahimik na lang siyang umalis. Yun yung una niyang desisyon. Tahimik na lang siyang aalis. Hindi niya ipapahiya si Maria. Siguro kung ibang tao yan, nakapost na yan. Sasabihin yan, taksil, hashtag, pinagtaksilan. Hashtag, ang sakit-sakit. Siguro may screenshot ka pa, ilalagay mo doon. No? Gagantihan mo, pero hindi si San Jose. Ang ikalawang sikreto ni San Jose, mapagmahal siya. Sa loob-loob niya, hindi pa niya alam, hindi pa niya naiintindihan. Ang alam niya, may ibang lalaki si Maria. Kaya anong ginawa ni San Jose? Aalis na lang ako. Sige, kung siya ang gusto mo. Madrama si San Jose, no? Romantiko. Para bagang sabi niya, sige Maria, doon ka na lang sa nakabuntis sa'yo. Kahit mahal na mahal kita, kahit na dapat akin ka, sige, ako na lang ang aalis. Ganun niya kamahal si Maria. Kaya sana may matagpuan kayong katulad ni San Jose. Wagas ang pag-ibig. Sinaktan na, pero nagmahal pa din. Kaya naman, dahil siya'y masunurin at mapagmahal, doon ipinaliwanag ng Diyos sa kanya ang lahat. Kaya't ang ikatlong katangian naman ni San Jose, siya'y masunurin, mapagmahal, at mapagtiwala. Bakit siya mapagtiwala? Mga brad, no? Pasensya na, lalaki si San Jose, kaya kayong tinitignan ko, no? Kung malaman nyo yung problemang yon, makakatulog ba kayo? Pag nalaman nyo na yung pinakamamahal nyo, may iba na, naunahan ka, nasulutan ka, makakatulog ka ba? Siguro, lalasing ka, magwawala ka. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang puyat, no? Laki na ba ng eye bags? Hindi na nakakatulog? Di ba, pag marami tayong problema, marami tayong galit, marami tayong pagkainis, hindi tayo makatulog. Pero si San Jose, bagamat ang laki ng problema, anong sabi sa Ebanghelyo? Na nag-iinip. Ano ibig sabihin nun pag na nag-iinip? Eh di nakatulog. Bakit nakatulog si San Jose? Dahil mapagtiwala siya. Kaya pag hindi ka raw mapagkatulog, ibig sabihin yan, medyo dagdagan mo yung tiwala mo. Kasi isip ka ng isip. Gusto mo ikaw lahat ang gagawa, ikaw lahat ang makakalutas, ikaw lahat ang may solusyon. Kaya hindi ka mapanuto. Hindi ka maging kalmado. Pero si San Jose, kalmadong-kalmado. Kahit ang laki ng naging pagsubok, kahit ang laki ng naging dagok, nagtiwala pa rin siya sa Diyos. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, tulog na ba? Pagpasensyahan nyo na, mapagtiwala yan. Kaya tulog lagi. No? Mas mahirap yung hindi makatulog. Mas mabuti na yung nakakatulog ka. Ito lang ang araw pagbibigyan ko yung mga tulog. Ang laki ng tiwala nyo sa akin, tinutulugan nyo ako. Pero, yun ang ipagdasal natin kay San Jose. Na dumating ang punto, Lord, ikaw na ang bahala. Hindi ko kayang lutasin ito. Hindi ko maintindihan ito. Sa totoo lang, hindi ko matanggap ito. Pero, nagtitiwala ako sa iyo. Kaya, kaya kong magpahinga. Kaya kong ipagpatuloy ang buhay ko. At kaya naman, natuklasan ni San Jose ang plano ng Diyos. Naging handa si San Jose sa himala ng Diyos. Ang sikreto ni San Jose, siya'y naging masunurin, mapagmahal,
at mapagtiwala. Sa Biyernes, abangan niyo ang sikreto naman ni Maria. Kaya huwag kayong magmimintis sa simbang gabi. Abangan ang susunod na kabanata. Pero ngayong araw na ito, kay San Jose muna tayo bumaling. Hilingin natin sa Kanya. Hindi naging madali sa Kanya ang Pasko. Hindi naging magaan sa Kanya ang mga pangyayari. Pero, naging handa siya sa himala ng Diyos. Kaya't sa misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at kayo'y dumating nagkatawang tao para ipamalas sa amin ang lubhang awa at pag-ibig ng Diyos. Nawa, katulad ni San Jose, ang tumayong ama mo dito sa mundo, kami din maging handa sa iyong pagpapala at presensya. Katulad ni San Jose, kami maging masunurin, mapagmahal at mapagtiwala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami, katulad ng ginawa niyo kay San Jose. Amen. Amen. Mahal ko mga kapatid, pinagkakatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailan may hindi nagpapabaya sa bawat panalangin ng ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Jose na ating obispo, mga pari at mga lalaking reliyoso, masalamin nawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaakmang pagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose, nang sa gayon kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa manghaligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at matiwasay na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namayapa na, masumpungan nawa nila ang kaharian at kaniningan ng Diyos na hindi magmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang iisang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Kayo mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Wasak ng katawan natin. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa ating mga mass offerers, ang Liturgical Music Ministry, ang Ministry of Greeters and Collectors, at sa inyo pong lahat na nandito dumadalo at patuloy na nagsisimbang gabi. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, kita ulit tayo bukas. Ayan. At salamat din po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Katulad ni San Jose, maging handa tayo sa pagdating ni Jesus Nazareno. Maging masunurin, mapagmahal, at mapagtiwala sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa